Hello guys, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan i-subscribe yung ating isang YouTube channel, Mayor Digong 2.0. Yan, subscribe at like and share sa ating mga video at pinutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga i-upload na mga bagong video. Pag-usapan natin ngayon ang mga usap-usapan sa social media na imbitahin ni Donald Trump ang ating former President Rodrigo Duterte. Yan, inasahan naman ninyo yan. Okay. Marami akong nakikita, marami akong nababasa, meron akong napanood na mga vlogger na nagsasabi na si Bongbong Marcos ay hindi imbitado sa inaugurasyon ni President Donald Trump. Ngayon, pinagtawanan, yun naman ang ayaw ko, yung ganun ba, no? Na pagtawanan pa dahil hindi imbitado. Huwag na ninyong pagtawanan. No, ganyan na nga ang nangyari, hindi na nga siya imbitado. Pagtawanan pa ninyo, sakit naman yun sa kalooban nila. Ipalagay na lang ninyo na si Inday Sara ang presidente, tapos si Bongbong Marcos ang inimbita, no? Na hindi na pangulo. Di ba? Masakit din yun sa atin. Kaya huwag nang ninyong ganyanin, no? Na hindi siya imbitado, di wala tayong magawa dyan. Kasi, ganun talaga ang buhay. Mayroong mga tao na ayaw. Diba? Hindi naman kasalanan yan kung sino man. Kasalanan din mismo ng tao yan. Mismo siya, kasalanan niya. Kasi alam niyo si Trump, ayaw niya ng pulboronic. Ayaw niya ng pulboron. Ayaw niya ng mga ganyan. Kasi, yung nangyari kay PBBM, yung in-upload ni Maharlika na video niya, na sumisinghot, kumalat naman sa Amerika yun. Sa Amerika in-upload yun eh. So, kumalat na sa Amerika yun. Ilang million views yun eh. Ilang million views yun sa Facebook. Yung video na yun. Sigurado dumating na yan sa pangdinig ni Donald Trump. Mga sikat yan eh. Nabalita nga yan sa mga international news. Nabalita yan sa mga ibang bansa na mga balita. Kay Donald Trump pa kaya hindi yan niya malaman? Pero ako, hindi ako ba naniwala sa mga chismis na mga ganyan. Saka na ako maniwala pag hindi ko talaga makita si Bongbong Marcos doon sa inaugurasyon ni Donald Trump. Kasi na, yung na yan, marami tayong mapanood niyan. No? Marami tayong mapanood sa mainstream media. Siyempre, pag pupunta si Bongbong Marcos doon, meron man yung mainstream media kasama. Di ba? So, mabalita man yun. So, malaman natin na nandoon siya. Pero kung wala talaga siya doon, ay hindi talaga siya imbitado. Maniwala na talaga ako na hindi siya imbitado. No, hindi kasi ngayon hindi pa ako maniwala. Hindi pa ako maniwala na hindi siya imbitado. Kahit nagsabi na yung kanyang pinsan, kahit nagsabi na yung pinsan niya na hindi imbitado nga, hindi daw imbitado ang mga matataas na leader. No? Hindi daw imbitado. Pero ang usap-usapan ay si former President Rodrigo Duterte ang inimbitahan. Meron nga video si tatay no? Pero hindi ko na lang ilabas dito. Meron nga akong napanood at sinabi ni tatay doon na plano ni Donald Trump na imbitahin. Ang sabi niya, plano pa lang pero sa tingin ko, na talaga yon kasi mag-best friend naman yung dalawang yan. Mag-best friend at saka yung kanilang style, may pagkapariho.
Si Tatay Digong, war on drugs. Si Donald Trump naman, no to war. No to war. Yun yung kay Donald Trump naman. Ayaw niya sa gira. Si Tatay Digong, gira sa droga. Si Donald Trump, ayaw niya ng gira. Okay? Gira na putukan. Ayaw niyang gulo ng mga ibang bansa. Ayaw niya yun. Gusto niya lang negosyo. Yan. Gusto lang ni Trump ay magpayaman ng payamanin ang bansa. No, lalago yung mga negosyo. So, siyempre, pupunta doon ang China. Siyempre, pupunta yung Prime Minister ng China. O, pag-usap-usapan yung about sa mga problema sa West Philippine Sea. O, ano din yan. Pero ako, kung imbitado talaga si Tatay Duterte, sa tingin ko hindi pupunta yan. Hindi pupunta yan. Kasi, una, ayaw ni Tatay ng matagal na travel. Manila nga Davao, ano siya napapagod. No? Ayaw na nga niya yung sige biyahe-biyahe ng malayo. Kasi nga matanda na siya. Ano pa kaya pupunta siya ng Amerika? O pupunta ng Amerika, gastos yun. Sinong gagastos doon pupunta siya ng Amerika? Pupunta yan ng Amerika kasama yung mga security niya, nurse niya. O sino pa yung sasama? Gastos yun. Wala nang trabaho si Tatay Digong. Saan kukuha yung panggastos papuntang Amerika? Kalaki ng gastos niyan. Tapos mag-i-eleksyon pa. Kailangan nila ng pera. Sa tingin ko, hindi pupunta yan. Hindi naman yan sagutin ng gobyerno. Pupunta doon yung envoy ng envoy ng mga sa dyan, sa embassy. Di ba si Romualdez din yung nandyan? Yun ang pupunta doon, yung pinsan ni Marcos ang magpunta doon sa inaugurasyon. Yung mga yun, sagot ng gobyerno yun. Kung si former President Rodrigo Duterte pupunta sa inaugurasyon, wala. Pera sarili ni Tatay Digong ang gagastusin dyan. Mabuti sana kung si Donald Trump ang gagastos sa nila, pamasahe. Buti libre aeroplano, libre helicopter. Hindi, sa tingin ko hindi pupunta yan. Kasi pag pupunta yan, hindi lang man siya isa. May kasama yan, hindi mawawala yung mga security niya. Yung mag-alalay sa kanya kasi si Tatay natutumba. Matutumba na yan pag hindi alalayan. Kita nga nyo pag mag-speech siya, nandiyon yung dalawang security niya sa likod niya. Hinahawakan siya. Ginaalalayan sa likod, baka matumba kasi nga matanda na si Tatay. Tapos, sabihin nyo, pupunta ng Amerika. Sa akin, sa tingin ko, hindi yan pupunta. Yun ang unang rason. Gastos. Tapos, na siya? Yung mahirapan na sa biyahe. Pangalawa, profesional yan. Alam niya kung saan siya lulugar. Kumbaga, si Tatay. Diba? Hindi na nga i-invite yung presidente tapos siya pupunta doon. Ano nang masabi? Diba? May respeto din yan sa Pangulo si Tatay Digong. Kahit ganun. Kahit mayroong mga alitan, may mga may pa rin yan ng presidente. Dapat siya nandun. Bakit siya ang nandun? Bakit si Tatay Digong ang nandun? Si Bongbong Marcos wala. Siyempre, ganun ang sasabihin ng tao. Yung mga leaders nandun, yung mga presidente sa ibang bansa, magkikita, ang dating Pangulo nandito. Bakit na yung Pangulo ang wala? Bakit yung dati ang nandito? Siyempre, ganun ang mga maisip ng ibang mga leaders. Kaya sa tingin ko, hindi yan pupunta. May posibilidad pa si Inday Sara. Kasi vice presidente. Kasi pwede man gawin na rason yan na ang presidente
may karamdaman o may sakit, di ba? Kaya ang busy ang nandun. Pwede pa magaganon na rason. Kasi busy siya, busy presidente. Kung hindi makapunta ang presidente, ang busy ang pupunta sa mga okasyon na mga ganon. Di ba? Pwede pa yun. Pero si Tatay Digong, malabo. Malabo. Oh. Tingnan natin. Kasi ano na yan sinabi na yan ng ibang mga vlogger, no, na ganito, ganyan. Pero ako, malayo. Sa tingin ko, hindi pupunta yan, si Tatay. Kayo, ano sa tingin nyo? Pupunta? Kung si Donald Trump ilibre sila ni Donald Trump, ilibre si Tatay ng pamasahe, siguro pupunta siya. Reklamo na nga si Tatay Digong nung pinatawag siya sa Congress at saka sa Senado. 'Di ba sa hearing nila? Kasi nga yung kanyang pinansyal. Siyempre pag magpunta Manila, kasama yung mga security, yung nurse niya, at kung sino-sino pa. Oh, gastos yung pamasahe, eroplano, pagkain, hotel. Ano ba kayo? Wala nang pera yung matanda. Papuntahin nyo pang Amerika. Gagastos pa ng ilang thousand, buti thousand. Kung abot ng milyon. Pagdating ng Amerika, buti libre sila doon ng bahay. Mag-hotel man yun. Oh, lahat ng mga kung anong gagawin doon, pera lahat. Saan si Tatay Digong ng pera? Buti si Donald Trump ang gagastos. Ano kayo? Buti kung libre yan. Kaya, so yun guys, no? Abangan na lang natin, January 20, kung sino ba talaga ang nandun sa inaugurasyon. Yun ang ating bantayan at ating update tayo, no? Kung sino ang ating makikita doon. So yun ang totoo. Kung makita natin kung sino talaga ang nandun, yun ang katotohanan. Sa ngayon, wala pang katotohanan yan. No, wala pang katotohanan. So hanggang dito na lang muna. Antayin natin ang January 20 para malaman talaga natin kung sino ba talaga ang pupunta sa inaugurasyon ni President Donald Trump. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat and goodbye and God bless.